Hello! Hello po. Hi! Magandang umaga! Good morning po. Good morning if you are in the Philippines. Good morning! Good morning po. Yes, nasa Philippines po. Alright. What's your name? Real name po ba? No. Just a name. Ayoko lang Ayan, ng mga, Jen. tawagin niyo po akong Miss Sagittarius, nababusit ako sa ganun. Pangalan lang, parang di naman corny. What do I call you? You can call me May na lang po. May. How do you spell the May? M-A-E. Mama Alpha Echo. Ay, pusang gala. Military pa yung datingan natin, ha? Sorry. Diba? Mama Alpha Echo. Alright, si May. Ilan taon ka na, May? 32 po. 32. At ikaw ay nasaan ngayon? Cavite po. Cavite. Umulan dyan? Papa. Ngayon po hindi. Bumaha ba dyan noong nakaraang araw? So, dito po sa area ko hindi po. Oh. Hindi po nagbabaha dito. Mayamang bahagi. Tagaytay po ako. Sa bagay. Eh di ang ginaw ngayon dyan, madam. Opo. Bad weather. Bad weather, no? May kayakap ba si May ngayong maginaw na gabing ito? Too bad, wala po. Aww. Yan ba yung pag-uusapan natin ngayon? Actually, kinakabahan ako kung paano ko i-share, but okay. Anong ginagawa sa buhay ni May? Caregiver and full-time single mom po. I like how you said that. No, full-time single mom. No? You gave so much premium to it. No? Full-time single mom. Ayan. Hello po sa mga part-time dad, ha? Mga po. Anyways, anong work mo? Caregiver po. Sa hospital or private client? Private po. Private client. Dati po nasa nursing home ako. Pero dahil sa anak ko po, kailangan ko po mag-quit. Okay. Medyo ano kasi sa atin sa mga Pinoy, kaya kilalang kilala sa buong mundo kasi parang normal sa atin na nag-aalaga. Totoo po. Di ba? Kumbaga hindi siya ganun ka-effort sa atin, no? Anyways, may asawa na ba si May? Akala ko po meron. Ang pusang gala. Iba yung mga sagutan natin ngayong gabi, ha? Oo. Di ba? Opo. Pero wala pala. Wala na po. Aww. Engaged po ako actually, pero bakit? Anong nangyari? mag-start na po ba ako? Yeah. Go ahead. Tell me the story. Okay, so we're together po for 15 years. Okay. And then, nag-break po kami ng 2 years. And nagkaanak po kami, nagkaroon po kami ng blessing. And then during that time... Yung 15 years na yun, nagsasama kayo? Yeah, 10 years po together. Okay. Live-in po. Live-in Yes. kayo. Okay. And then, hindi po kasi siya in good terms sa family niya. Pero kasi since kailangan namin ng help, I asked him na mag-reach out sa daddy niya na nasa ibang bansa. Okay. And then, yun, everything naging okay lahat. Tapos kinuha siya. Sabi ko, mag-work ka muna dyan, then magte-take ako ng caregiver dito para makasunod kami sa'yo ng anak mo. And then 2 weeks ago, nalaman ko na nakabuntis siya ng iba. Ano na? Sorry? Say that again? 2 weeks ago. Okay. Nalaman ko po na nakabuntis siya ng iba. So, And okay, wait lang. This happened so recently? yeah, 2 weeks ago. Huh? Naiiyak na ako agad. Yeah. And Paano mo nalaman? yung kutob po ng babae, I'm sure marami pong makaka-relate. Okay. Nagsimula lang po siya sa sabi ko parang nalilesen na yung pagtawag niya sa anak ko, ganyan. And nalilesen din po yung pinapadala, which is okay. Sabi niya po, medyo mahina lang daw po yung trabaho dun. So, Asan ba siya? Taiwan? Taiwan ba siya? Australia po. Australia. And actually, nakikinig yun sa'yo. Sana hindi siya nakikinig. Sana nakikinig siya para alam niya. Bakit ba?
Wag na po. And then yun po, tapos nung nagka-video call po sila ng anak namin one time, Okay. nagtataka ako bakit may nagsiserve ng pagkain niya sa table niya, which is walang ibang gagawa nun. Mhm. Kasi nandun siya sa family niya eh, like lahat sila nandun. Okay. So, naramdaman ko parang may iba, and then iyak na ako ng iyak. And then the following day, habang nagwa-walking ako, na-confirm ko nga sa kapatid niya. So hindi ano yan, hindi instinct yan. That's evidence-based. May nakita ka. Yeah. Tapos, Ang instinct, 'di ba? Sorry kasi kaya pinabayaan kita magkwento. Hindi kasi ako naniniwala sa instinct talaga. Charot iba niya. po kasi pag sa babae. No. Kasi kung totoo yung instinct ninyo, taya kay Loto araw-araw. Dapat manalo kayo. Ano yan? Ang problema, hindi problema, ang maganda sa mga babae, napaka-keen observer ninyo. You can you can put two and two together and you can make sense of it. Yan talaga yan. You can make sense of it. Diba? And yung girl kasi is very nakikita ko lang siya sa Instagram, wala naman silang photos together. Yung may people you may know, 'di ba may ganun sa Instagram. Every time na nakikita ko siya, bakit parang iba yung kutob ko dito sa babaeng. Parang ganun. Okay. And then, yung picture ni girl sinend ko sa kapatid, sabi ko, is she familiar? Sabi ko ganun. Sabi niya, hindi daw. Okay. And then, nung nakilala niya yung babae, nagulat siya like, ito yung sinasabi sa akin ni May. So, nagulat siya. So, alam niya na tama yung kutob ko. Nagulat din sila. And then, yung masakit kasi dun is, wala man lang nagsabi sa family nila kahit isa sa akin. So, ibig sabihin, tinolerate siya ng family niya. Parang gano'n. Kasi inuwi niya sa bahay nila eh. Where all of his family members are residing. Di ba? Yes. Nandun lahat. So, ayaw nila sa'yo para itolerate nila yun. Why? Ano eh? Ba't mo ko tinatanong? Hindi ko alam. Bakit ka maghanap ko pa siya? I Hindi ko alam. Hindi. Bakit ako aayawan? Parang for 15 years naman. Actually, hindi naman to yung unang beses na nakabuntis siya. Ang difference lang is yung una na nakunan. So, oh! So, hindi ito yung unang beses na yeah. So, tinanggap ko siya. And may mga sama ng loob na gusto kong pag-usapan pero siya ayaw niya. So, naipon na lang yung sama ng loob ko, and then kaya siguro naging toxic kasi nagkaroon ng trust issue na ayun nga, ayaw niyang i-address. Every time that we're not okay, aalis siya, pupunta siya sa tropa niya. Parang iniiwan na lang niya ako mag-isa lagi sa bahay kasama ng anak namin. So, ayun. Okay. So, nangyari ito last week lang? 2 weeks ago. 2 weeks ago. And ayoko pong ipakausap yung anak ko sa kanya dahil hanggat hindi ko daw po pinapakausap is hindi siya magsusustenta. Well, sa part na yan kasi... Parang kasalanan ko pa. Well, sa part na yan, hindi naman para i-hostage mo yung relasyon niya sa anak niya. May kasalanan sa'yo, wala siyang kasalanan sa anak niya. Those are two different Pero marami things. kasi siyang pangako sa anak namin. But hindi kita kakampihan sa part na yan. Because you are depriving your kid sa tatay. Sa part na yan, ate, I know that he's done something stupid, but sa part na yan, kailangan niya makausap yung anak niya. Yes. Yeah, I agree naman po. Pero parang ako po, I admit, parang ako po yung hindi pa ready. Kilala naman niya ako eh. Nagpapatawad naman ako kahit di naman siya nagsusorry. Pero sabi ko nga sa kanya, give us time. Oh, yun lang, siguro. Well, if you need time, that's fair sa iyo, di ba? I mean, kung hindi mo kaya ito na gawin ora-orada, that I understand. Ang pagkakaintindi ko lang kasi parang ipagdadamot mo na yung anak sa kanya. No, hindi po ako. Ngayon lang, ganun. hanggat hindi ka pa nakaka-move on, parang gano'n. And ang ano ko lang po kasi sa kanya is parang deserve ko rin namang makarinig ng kahit sorry, kahit yung anak ko nga lang. Okay, question. Is he trying to fix things with you? No po. Yun nga yung masakit. Sabi ko kahit nung nagsasama kami, sobra na yung disrespect sa akin. So, every day. So you're telling me na morning, okay, go ahead. Sorry. Every day morning. Morning, tanghali, gabi, parang never akong nakarinig ng puro mura.
Madalas kanya murahin? And sigaw. And pag nagkikita kami dito sa bahay, para akong hangin. Para na lang akong kasambahay, ganun. So, ayun po. Anyways, I have a question. In case he tries to fix things with you, what is your decision? Ngayon po hindi na. Kasi Nako. iba na po. Many times na po ako nagpatawad, pero ito po kasi nakabuntis siya. Iba na po ito. And Sorry, grabe na rin po yung iniyak ng anak ko. meron kasing pre-existing condition yung yung pagkakasagot mo eh. Ngayon po hindi na. Paano next week? Hindi, I mean po hindi na po. Kasi, hindi, ibig ko po sabihin sa ngayon hindi na. Dati po kasi, every time naghihiwalay kami, nagpapatawad ako kahit may cheating issue na. Pero ito po is may nabuntis nga po kasi siya. So sure ka na ayaw mo na talaga? Wala na po akong choice eh. Iniwan niya akong walang choice. But tinatanong lang kita, sure kang ayaw mo na talaga? Opo. You are not Sure answering na my po. question. Sabi mo kasi, wala po akong choice, iniwan niya akong walang choice. Hindi kasi sagot yan eh. Yeah. Ayoko na po. Sure? Sure po. Okay. Anong tanong mo sa akin? Hindi ko po alam paano ako magsisimula. Well, I mean, nag-church na ako pero parang still yung iba nga po sinasabi na totally i-block ko pero hindi ko naman po pwedeng gawin yun kasi kailangan ko pong makipag-co-parent ayun sa talaga kanya. yun. Okay. Yun po yung mahirap. And gaya nga po ng sabi ko, just give us time. Hindi ko naman totally ipagdadamot. Marunong ako magpatawad. And alam ko naman na hindi rin ako naging perfect. Kasi simula nga po nung nanganak ako, parang yung anak ko na lang yung naintindi ko. Kaso nga, yun nga, sa halip na magkasama kaming, alam niyo po yun, magkasama kami, lagi niya ako iniiwan nasa tropa. Minsan ginagawa pa po niyang excuse na may work siya kahit wala naman. Okay. So yun po. Nawalan po ako sa anak ko. Actually, meron akong pinost parenting. Iyak ng iyak yung anak ko. Sabi niya, hindi na pala tayo complete family. And ang mahirap po kasi, yun yung heartbreaking na part, no? opo, yun ang hindi ko po kasi last week may homework sila sa school about family. Magdala ng picture ng family. So, in-explain ko sa anak ko na, anak, just tell them na nag-work si Itay, ganun. Kaso, hindi ko alam kung paano ko i-explain sa anak ko na hindi siya masasaktan. Sa part na yan, napaka-helpless ng magulang pag naghiwalay kayo. Opo, nakakaawa yung bata. That's very sad. Ang sabi ng anak mo? Ayun po, sabi niya, nag-promise pa si Itay na dadalhin niya ako doon. Yung pala, may iba na siyang baby. Hindi na ako baby niya. Yun po yung masakit talaga. That's heartbreaking. Sobra po. Tapos meron pang one time po, umidlip po ako. Kasi galing po akong work, umidlip ako. And meron po siyang parang whiteboard na nagdo-drawing siya doon. Nag-drawing siya ng parang happy face, nakalagay sa baba, Itay. And then yung isang picture, siya daw yun, nakasad. Tapos merong heart na broken. Sabi ko, anak, ba't ka itong drawing mo? So sabi niya, kasi hindi ko na nakikita si Itay. Hindi na niya ako kinakamusta. 4 years old. 4 years old lang siya. That's heartbreaking.
Opo. Kumbaga yung sa akin po okay na eh. Lahat tinatanggap ko na. Pero yung sa anak ko, What do you wanna ask me more? wala naman po. Gusto ko lang mag-share. Yeah. Kasi alam ko maraming babaeng nakaka-experience ng gato. Yung ginugustong magstay kahit unhealthy na para sa anak. Willing naman ako sana eh. Kaya lang Oh, yun lang, no? Nakakalungkot to, no? Ay, nako. I don't know what else I can tell you, May. Pero alam mo, ganito, ano. Alam mo, May, your pain is very raw. Ngayong gabi, ano. And much of the pain na nararamdaman ko sa'yo, it's not even for yourself. Kasi feeling ko, sa haba ng panahon na manhid ka na, eh, no? parang ganun Oh, po. the pain that's very evident tonight is the pain of you looking at your kid and not being able to know exactly how to explain the changes that's going to happen sa family mo. Sa family Yun nga mo. po. Yun po kasi talaga yung pinakamahirap kung paano ko madaling ipaliwanag pero for a 4-year-old, Well, as heartbreaking as it is, as unfair as it is to you, you have to promise yourself that part of the duties na meron ka bilang nanay is to allow your kid, no, to nurture whatever kind of relationship that they can have together as magtatay, no. And for now, nagigets kita na. Gusto niya pagdamot. Kasi syempre, di ba, parang mahirap teasing yan eh. Di ba? Very fresh, no? But inevitably, di ba, magko-co-parent talaga kayo eh. yeah. Yeah. If now hindi mo Actually, kayang gawin, I sorry think po. it's forgivable. Yes, ma'am. Yes po. Ito po nitong parang months ago lang, meron din siyang nakakausap. Taga dito lang din po sa Cavite and kinonfront ko po siya about doon. Tapos sinabi niya sa anak ko na, anak, huwag kang mag-alala, hindi ko naman ipagpapalit ang... Ito po yung isang reason kung bakit ayaw ko munang ipakausap yung anak ko is, nagsabi po kasi siya sa anak ko na, hindi ko naman ipagpapalit ang inay mo, dadagdagan ko lang. I want him to be a good example po sana sa anak namin. Kasi madalas po, Napakabastos naman nun. actually masakit po yun na parang ayoko po kasing inormalize ng Oh bata my God. yung ganong klase ng ano kasi baka Well, akala niya tama. You have to protect your babae, lalaki, anak mo. Lalaki You po. have to protect your son from sa part na yan ate, kailangan i-protect yung kasi basura yan ha. That's garbage actually, too. Oh my God. Sinabi niya yan? Sinabi niya po yun sa harap ng bata. Stupid naman na Tapos lalaki. may time pa po na sinabihan ko siya na bukas na lang ulit kayo mag-usap kasi may pasok yung bata. Ang sagot niya sa akin, bobo ka ba? Lagi ka nangingialam. So parang, tapos chinat ko siya nun. Sabi ko, please naman, next time naman, kung kausap mo yung bata, huwag kang magsalit. Kasi madalas niya akong sabihan talaga ng mga bad words kahit sa harap ng bata. Yun ang sinasabi ko sa kanya,
wag sa harap ng bata. Kasi baka Actually, maakala niya tama. actually hindi nga dapat eh. Not at all nga dapat eh. Opo, pero kasi parang gano'n na talaga siya sa akin. And sinabi niya rin po sa asawa ng kapatid ko na every time na nakikita niya ako, umiinit yung ulo niya. So, okay, naiintindihan ko. Pero wala kang choice kasi may anak ka sa akin. Parang gano'n na lang po para hindi na lang kami maghiwalay. Pero eto nga po, again, iba na to. So, ayun My po. God. Well, again, alam mo, lately very common tong term na to, ano? Good riddance ito. I mean, for all you know, May, baka mamaya, blessing in disguise ito sa'yo. Yeah. Yeah. Actually, kakasal na nga po dapat kami. Kaso, ito nga. Buti na lang. Buti na lang talaga, no? Buti na lang, no? If anything, baka blessing in disguise to sa'yo. Kasi kaya lang po ang dami kong tanong na gustong itanong bakit? Come on, Bakit mo ask me. ginawa? Oo, sa kanya mo gusto itanong. Opo. Kasi lang, every time na magtatry akong makipag-communicate, manahimik ka na, ang dami mong alam, ang dami mong drama. Ganyan yung mga tanong niya. Sir, parang feeling ko deserve ko rin namang malaman kung bakit. Yeah. Sabi ko nga po sa kanya, okay, kung hindi mo na ako mahal, at least, respeto na lang dahil may anak tayo. And galing po kasi siya sa broken family, like gantong-ganto rin. Pero sabi ko, ba't inuulit mo sa anak mo? Ang sagot niya sa akin, wag mo nang tingnan yung nakaraan ko. Parang, Well, anyways, May, alam mo, one day you're going to look back to what happened today sa kwentuhan natin and you'll laugh about that you had to call a show online because you cannot contain the pain that you were feeling. At I know. Yeah. one day you'll move on from this, period. No? One day this will all just be a bad dream and you are going to learn so much from this. Yeah. Yeah. Alam mo, nag-iisip ako ngayon, may ano. Malulungkot ba ako para sa'yo o mai-excite? At mas lamang ako na nai-excite para sa totoo nga kasi di ba, I mean, I'm sorry but the hardest part is over. Siguro yung part ng parenting, no? There will be a lot of adjustments na kailangan gawin dyan but you as an individual, I think the hardest part is over. This is a, kumbaga, isa itong malaking tinik na nabunot sa iyo, no? Actually, yun na. Dati naman pinapakausap ko talaga like every day. Kahit alam ko na. Pero every time po kasi na nakikita ko siya, naririnig ko siya. Parang, sabi ko parang ako kaya tamo nang huwag ipakausap kasi hindi na po ako nakaka-focus sa trabaho. Basta na marinig ko siya. Pero again, nababasa ko po yung comments, hindi ko naman po ipagdadabat yung anak ko. Well, I think you don't need advice from me. Gusto ko lang huminga, hindi ko po kasi ito ma-open sa kahit sino. Buti naman. At least gusto, kasi kung sinabi mo na kailangan mo ng 10,000, binigyan kita, at least hinga lang gusto mo. Oh, wala na, touch move na, hindi mo na pwedeng bawiin yan. Kasi gusto ko lang po ng 10K. But kung gumanong ka ate, nagbigay ako, wala, hinga ang gusto mo. So, sorry. Okay. Hindi, minsan kasi masarap din yung alam yun, na may makikinig. Na, kasi prangka kaya gusto ko. Alam mo, pain and secrets, no? Those two things, no? Pain and secrets are burdens that sometimes you need another person to carry it with you. Yung dalawang bagay na yan. Sakit at lihim. Oh my God. I'm excited for you. Nai-excite ako para sa'yo na
makita mo yung full potential mo as not as a mom, no? Given naman yan, no? But not as a partner, but as a human being, not having him in your life. One day, you're going to say these words na, buti naghiwalay kami. Actually, kinakaya ko na. Ngayon na nga lang ulit ako umiyak eh. Kaya lang, yun yan, ng ano ko is yung anak ko. Mhm. I don't know what else to tell you other than congratulations. Thank you. Totoo. Na-excite ako para sa'yo, di ba? Wala nang, alam mo, minsan pag may negative na sa buhay natin, nakaka-down eh pag may negative sa buhay natin. Yeah. Totoo po. Makakahinga ka na ng maluwag. No? Good luck to you, ma'am. Thank you, Papa Jack. Gaya ng mga maraming nakakausap ko, no? I would love to have another conversation with you soon when things are better. So Magme-message ako. yes, ma'am. Pag meron na. So I can congratulate you. Whatever developments and gift that the universe will throw your way. When you're in a better place, balitaan mo kami. Thank you, Papa Jack. Good morning po sa'yo, ma'am. Good morning po. Thank you so much. Bye-bye po. Salamat po. Thank you.